Hello, gusto ko lang i-share sa inyo itong devotion ko. Actually, nung nakaraang gabi ko pa 'to ginawa, pero hindi kasi ako mapakali. Parang may bumubulong sa akin na i-share mo, i-share mo, i-share mo. Kaya eto ako ngayon sa harap niyo. Anong gagawin mo kapag na-delay yung pinagpe-pray mo or yung promise ni Lord sa'yo? Ito kasi yung mga time na konti-konti na tayong nadi-discourage. Tinatanong natin si Lord, "Ano na Lord, dadating pa ba? Sasagutin mo pa ba? Mangyayari pa ba?" Yung dating hope, yung dating joy, nagiging sama na siya ng loob. Nagda-doubt na tayo sa word ni Lord. Nag-uumpisa na tayong magreklamo sa Kanya. Pero alam niyo ba, nung isang gabi may napanood rin ako dito sa YouTube. Isa sa tumatak sa akin sa lahat ng sinabi niya is, discern why you are being delayed. Dalawa raw kasi yan. Number one, baka nade-delay ka kasi may binibuild si Lord sa'yo. Like character, patience, stability, tenacity, or kaya naman binibuild ni Lord yung sarili niya mismo sa'yo. And number two, baka delayed ka dahil sa spiritual attack. Now, I want you to pause this video. Hingi ka kay Holy Spirit ng wisdom para i-discern kung ano dun sa dalawa yung rason kung bakit delayed. Dahil ba may binibuild sa'yo or dahil sa spiritual attack? Kapag spiritual attack siya, mag-ready ka na for warfare prayers. Ilaban mo sa prayer. Ephesians chapter 6. Put on the full armor of God. Familiar ba kayo sa War Room na movie? 'Di ba yung closet niya, ginawa niya yung war room, doon siya nagpe-pray, doon siya nagdidikit ng mga Bible verse, ganun. Kapag humaharap ako sa spiritual battle, ang ginagawa ko, naglalak ako dito sa kwarto na to. Tapos nagpapatugtog ako ng mga worship songs. Ang pinapatugtog ko is solemn, pero more on praise. Ewan ko ba, kapag nasa danger ako ng mga situation, mas masarap i-praise si Lord. Ang sarap ipamukha sa kaaway na wala kang laban sa Diyos ko. Alam niyo yon, yung song na makakapag-remind sa'yo na malaki yung Diyos mo, walang mahirap sa Diyos mo. Yung mga kanta na ipapaalala sa'yo na hindi dapat katakutan ang demonyo. Sila dapat yung matakot sa'yo kasi kakampi mo si Kristo. Luke 10:19, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Kaya wag kang matakot sa spiritual attack kasi opportunity yan para ipakita ni Lord sa'yo kung gaano siya ka-great, kung gaano siya ka-powerful. Ngayon naman, kung ang cause ng delay mo is dahil merong binibuild si Lord within you, pray for more patience, more joy, more love. Ang sabi ng girl dun sa video, pace with God. Habakkuk chapter 2, for the vision is yet for an appointed time. Sabi pa dun sa pinapanood ko, not your perfect time, not your desperate time, not your I'm tired of waiting time, but on God's appointed time. Please lang, wag mong sasayangin yung waiting season mo kasi diyan ka maraming matututunan. Diyan ibibigay sa'yo ni Lord yung baon mo na dadalhin mo sa next level. Para kapag nandun ka na sa next na level, alam mo kung ano yung gagawin mo. Alam mo kung paano mo i-handle yung mga blessing na binigay ni Lord sa'yo. Para hindi masayang yung mga hinihintay mong ang tagal-tagal na. Ang sabi pa pala doon guys, don't wait passively. Wait actively. Kapag ba nagtanim ka ng seed, yun na ba yun? Hihintayin mo na lang na magbunga? Di ba hindi? Didiligan mo, tatanggalin mo yung mga ligaw na damo, lalagyan mo ng fertilizer. Mas maganda, mas healthy, mas masulit mo yung bunga niya. Kaya habang naghihintay ka, read the word, pray without ceasing, listen to worship songs, praise, at ito yung pinakamahalaga, practice the life of gratitude. Kapag nasa waiting season ka, aatakihin ka ng kaaway. Alam mo kung saan? Jealousy and insecurity. Iko-compare mo yung level 3 mo sa level 10 ng iba. Tapos, mag-iisip ka ng mga negative thoughts sa sarili mo and sa buhay mo. Gusto kasi ng kaaway, i-deny mo yung truth na sinasabi ni Lord sa'yo sa buhay mo. Ito yung tandaan mong mabuti.
whatever you deny, it will not happen for you. Proverbs 18:21, death and life are in the power of tongue. So, imbis na puro negative thoughts yung isipin mo sa sarili mo, sa buhay mo, sa future mo, i-fill mo yung mind mo ng mga promises ni Lord. Paano? Again, read the word, seek Him,